Nakalipas na ang deadline October 19 para i-contest ni JB ang naging resulta ng kanyang test noong nakaraang Asian Game. Sa isang report ng POC, hindi na sila nag-request na i-open ang sample B na mismong galing na rin yon sa request ni JB. So dati ang report kapag nag-positive siya doon, max 2 years ang pwedeng ibigay sa kanyang suspension sa lahat ng games, mapa BBA or international game, kasama dito yung FIBA. Ang naging desisyon na hindi na i-open ang sample B dahil iisa lang naman ang source nun, na parang may mali lang ng konti sa statement ko. Nung tinanong ko kasi ito sa kakilala ko sa media, ang lalabas kasi parehong sample lang din ni JB, magkaiba nga lang ng lalagyan. Ganun kasi ang sinabi din ni Al Francis na bakit i-open pa kung pareho lang din naman yung laman at pinanggalingan, na malaki ang chance na mag-positive din doon si JB dahil positive na siya sa sample A. Gagastos rin naman doon dahil pupunta sila ng China para makita na i-open yung sample B bago i-test. Ang report pa doon, yung sample A, maipakita lang ni Brownlee yung mga documents na dahil yun sa gamot na iniinom niya dahil nga meron siyang injury during Asian Game, pero lalabas pa rin na may suspension. Depende na lang yon kung gaano kabigat. Pwedeng araw, linggo, buwan, or taon din. Pero hindi katulad nung sinabi nung una na aabot ang 2 taon. Pero disclaimer, wala pang official report kung gaano talaga katagal. Ang sinabi lang kasi ng POC doon, magiging 2 years ang suspension kay JB kung inopen at nag-positive sa sample B. Ang nakalagay pa doon, kung mabigyan talaga ng suspension si JB at medyo mahaba dahil hindi inopen yung sample B, pwede pa kasing i-appeal yun ng POC para mapababa sa 3 buwan. Base naman sa POC, meron pa rin naman suspension kay JB. Sabi nga nila ayaw mo na lang i-interpret. Pero sinabi doon yung una, much better para makalaro pa rin naman si Brownlee sa PBA. Iniintay na lang talaga yung desisyon ng ITA doon sa nangyari. Kapag meron ng desisyon, ipapasa yun ng POC sa FIBA tapos sa International Sports Federation papuntang SBP. Ang Hinebra naghahanap ng possible replacement import dahil yun sa wala pa naman talaga nilalabas na desisyon kung gaano katagal yung suspension, para lang merong plan B kung sakali. Dahil din ipapasa yun sa FIBA, may possibility rin na kailangan ng replacement import sa mga international game ng Gilas. Meron pa namang Ange Kouame, nasa Europe pa lang ngayon naglalaro. Hindi pa alam kung makakasali sa qualifiers ng Asia Cup. Mangyayari kasi yung qualifiers na yun sa February. Malaki ang chance na kung umabot man si JB doon, base sa timeline ng 3 buwan, ito lang yung possibility na suspension ay naglalaro pa rin naman siya sa PBA nun. Si Chris Makolo matagal na nagre-request na maging naturalized player ng Gilas. Parang way back 2019 pa nung nanalo siya ng PBA Championship para sa San Miguel. 4 na taon na rin. Sa range na yon, may 3 naging naturalized player ang Gilas. Si Ange Kouame, si JB at yung kay Clarkson. Iba nga lang yung kay Clarkson kumpara sa dalawa dahil sa technicality ng rule. Si JB, matagal talaga ang inintay doon dahil nga dumaan yung pandemic bago na-aprobahan. So bakit nga ba hindi kinukuhang naturalized player itong si Chris Makolo na ilang taon na rin nagre-request? So may tinanong ako dito dati, meron kasing kailangang sponsor para sa naturalization para mas mabilis. Ang alam ko dati si Senator Francis Tolentino para kay JB, kay Ange Kouame naman si Senator Bongo. Si JC may passport na siya, hindi nga lang niya nakuha before 16. Sa timeline ng 2019 hanggang 2022 or 2023, merong ibang mga players doon ang gustong kunin ng SBP. Dati si RHJ, napunta nga lang ng Jordan. Umabot pa din dyan si Quincy Miller, si Terrence Jones din kinonsider, pero yung anak niya dahil PhilAm, yun ang kinukonsidera na makakuha ng passport before 16. Sponsor lang din yung kailangan dahil mahirap kunin yun sa US. So marami kasing dokumento yon na kay Boss Eric ng pamilya Washington DC, doon siya naglalaro ngayon. Ang report dati nung naghahanap ng pwedeng ilagay na bilang import pa sa Gilas na injured noon si Chris Makolo, ACL, sinasabing nawala ng interest sa kanya. Umabot din ang pangalan sa mga possible replacement or maging import ng Gilas sina Noah Bonle at DJ Wilson na mga NBA players. Nung naghahanap or naglilista ng mga possible candidate, may injury pa noon si Chris Makolo at wala pa talagang update tungkol sa injury niya. Ngayong 2023, na bring up naman si Onyeka Okonwu na naglalaro naman sa NBA.
Yung sponsor, hindi pera yun. Yun yung maglalakad ng batas para mabigyan ka ng naturalization process base dito sa nakalagay sa balita dati. Ang possible reason doon kung bakit nga hindi nakuha si Chris Mocolo bilang import sa Gilas dahil na rin sa timing. Meron kasi siyang mga kasabay na nandito sa Pilipinas noon. Yung isa pa, marami din na kasi ngayong pinamimilian ng Gilas. At yung isa pang importante, kailangan mo din kasi ng sponsor doon para mapabilis katulad ng kay JB at kay Kwame.